mga nanonood sa kanilang mga tahanan, isang magandang bati. Happy Sunday sa inyong lahat. Nagkaroon tayo ng press conference ngayong umaga para i-announce sa lahat, hindi lamang sa media, kundi sa mga nakikinig, nanonood, ang tungkol sa scheduled sana na People's Rally ng United People's Initiative. Merong ginawang sulat ang United People's Initiative sa ating butihing mayor ng Manila tungkol sa pagkansela ng ating scheduled rally supposed to be ngayong araw. Babasahin ko lamang po itong aming sulat na pinadala kay Mayor Isko Moreno. UPI cancels July 26 People's Rally due to security concerns. The United People's Initiative, UPI, hereby announces the cancellation of its scheduled rally today, July 26, 2026, at Liwasang Bonifacio in Manila. This decision was reached after a comprehensive assessment of prevailing conditions, security conditions, and extensive consultations with concerned stakeholders. While UPI remains fully committed to the constitutional rights of the people to peacefully assemble and petition the government for redress of grievances, the safety and welfare of our participants, volunteers, organizers, law enforcement personnel, and the general public must always remain our foremost consideration. Based on the information available to us, proceeding with the activity at this time may expose thousands of attendees to unnecessary security risk and adversely affect public safety and order. Accordingly, UPI has decided to cancel the event as a purely precautionary measure. This decision should not be interpreted as a retreat from our principles or advocacy. UPI remains steadfast in its commitment to promote good governance, transparency, accountability, and meaningful democratic reforms through peaceful, lawful, and constitutional means. We sincerely apologize for any inconvenience this cancellation may cause to our supporters and partner organizations who have devoted their time, effort, and understanding and resources in preparation for this event. We deeply appreciate your understanding, continued trust, and unwavering support. Should circumstances become more conducive to ensuring the safety of all concerned, UPI will announce future activities through its official communication channels. We thank everyone for their understanding and continued commitment to our shared vision for a better Philippines. Mabuhay ang sambayanang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Romeo V. Pokis, Major General Retired, Chairman and Lead Convener of the United People's Initiative. So yun lamang po. So pasensya na sa mga kababayan natin na umaasa na makakadalo dito sa ating scheduled People's Rally, pero makakaasa kayo na pagpaplanuhan po uli natin ang mas marami, mas malawak na People's Rally, hindi lamang po dito sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang lugar dito sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Pwede po kayong magtanong kung meron po kayong mga gustong malinaw. Biyahe ni Benji TV. Di kaya itong hindi tayo binigyan ng permit ay dahil sa sabi ni Sir na nanganak na itong ating dahil lalong napapansin siguro ng
na palaki ng palaki yung lumalaki yung rally natin. Kaya yung tinatapunan nila. Si Captain Ray Valeros, ang ating Secretary General, ang sasagot sa iyong katanungan. Maraming salamat. Maraming salamat sa katanungan. Actually, 1 week before, nagbigay na tayo ng courtesy letter kay Mayor Isko at na-receive nila ito Monday, last Monday. So, sa Liwasan Bonifacio, meron tayong understanding ng City of Manila na yan ay isang freedom park. So, hindi natin kailangan ng permit. Pero lagi tayong nagbibigay ng courtesy letter sa City of Manila through the Office of Mayor Isko Dumagoso. So, ini-expect nila na ang rally talaga natin ngayon Sunday. So, kahapon lang as per Colonel Jonathan Galang at Colonel John Metran at General Kita, nakabuo tayo ng consensus na talagang may posibilidad yung security issues. So ayaw naman natin kasi nung una marami tayo, pangalawa mas marami, pangatlo siguradong mas marami, at alam naman natin yung preparation rin ng ating mga kapatid sa ground na PNP na may nagpre-prepare sa HOR, may nagpre-prepare sa ibang lugar. So nag-decide ang pamunuan ng United People's Initiative na kanselahin yung ating event para ngayong araw, at nagbigay tayo ng due notice letter kay Mayor Isko through our good friend, Chief of Staff ni Mayor Isko, si Sir Cesar Chavez. So, natanggap niya ngayong umaga yung ating letter na binasa ni General Romy Pukis, at inaccept nila ito, at nagpasalamat sila, at sila na ang mag-relay sa Traffic Bureau ng Manila, sa MPD, at sa lahat ng involved dun sa preparation ng ating security. Nagpapasalamat sila dahil nakapagbigay tayo ng on-time notice sa kanila, dahil ine-expect nila dapat hapon yung start ng event natin, usually alas 3 ng hapon, alas 4 and onwards. So ngayon nakapag-advise na sila sa lahat na hindi matutuloy yung rally natin. So properly advise sila at in-accept nila, at mag-a-arrange si Sir Cesar Chavez, yung Chief of Staff ni Mayor Isko, ng interview kay Major General Romy Pukis. So yun yung update natin regarding sa lahat at na-advise natin. So wala tayong nakalimutan na i-advise, at para maka-mobilize sila ng tama. Maraming salamat. Si Colonel John Galang, ang ating charge security. Thank you, sir. Magandang umaga po ulit sa lahat. Paglilinaw lang po kay Benj. Hindi naman po wala pong kinancel ang city government ng Manila kasi Freedom Park po 'yan. Ang UPI po ang nagdesisyon na i-cancel yung ating supposedly rally ngayong hapon. Bakit? Meron po kaming mga natanggap na informasyon, security concerns po natin. At ayaw po nating ilagay yung ating mga kababayan na dadalo mamaya sana sa rally sa isang sitwasyon na malalagay sila sa alanganin o sa panganib. Consistent po kasi yung information na na-receive namin, kaya po last minute ang naging decision po ng Executive Committee ng United People's Initiative, as approved din po ng ating Chairman and Lead Convener, si Major General Romy Pukis, na i-cancel na po natin for the time being. Kasi ayaw po nating magamit yung ating mga activities, gagamitin lang po nila yan sa kung anong hindi magandang balak nila. Kaya po kami po as a precautionary step, minabuto po namin na wag muna nating ituloy ngayon para po hindi nila kung ano man po yung binabalak nila na hindi maganda, hindi po tayo magiging parte nun at hindi po tayo magagamit. Yun po yung rason kung bakit po ang UPI ay nagdesisyon na pansamantala hindi po muna tayo magkakandak ng ating rally ngayong araw na ito. Si Colonel Jun Metran.
as experience, November 30, 2024, nung nasa It's Shrine kami ni Captain Dado noon, hindi namin naituloy rin yung sinasabi natin na one time, big time, dahil sumabay ang makakaliwa. Inunahan kami doon sa nangyayari sa Malacanang. Talagang matindi yung pukpukan ng pulis at ang mga realista, thinking of the Filipino, yung grupo namin ang siyang pasimuno ng gulo ng Pilipinas. So hindi namin tinuloy yung panawagan namin para sa taong bayan na makiisa para sa kaayusan ng bansa. Dahil alam naman natin in history, sa Plaza Miranda bombing, kaya nagkaroon ng martial law, it because of Plaza Miranda bombing. So, itong ating administration, survival ito eh. So, hindi natin alam ang gagawin nung makakaliwa. Baka, alam niyo kasi yung makakaliwa, mga kababayan ko, ang main objective ng makakaliwa, to drain the economy of ng bansa natin. Pangalawa, pag may gulo, mas masaya sila. Pag may rally, hindi successful ang rally kung walang gulo. Tandaan niyo, take note niyo mga kababayan ko Pilipino. Ang objective ng makakaliwa ay gulo. Yung Mindula Massacre experience, nandoon yung bayaw ko sa Mindula Massacre noon, na ang simula ng gulo na tinatawag Mindula Massacre ay nanggaling sa loob ng realista. Sino may gawa nun? NPA. Para mag-create ng trouble, para ang otoridad mapipilitan mag-response kasi binabaril na sila eh. So, ganun ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Alam naman natin ang ating sitwasyon ngayon na wala tayong katahimikan. Mahinto lang ito kung ang bansa natin ay magkaisa sa itong mga ating kababayan at ating Pangulo, maaring maisip niya ang para sa kabutihan ng ating bansang Pilipinas. Ulitin ko, ang makakaliwa ay hindi natin maasahan yan. Mas masaya sila kung nagkakagulo ang bansa natin. Bakit? Kasi mayroon silang issue, ang sisihin gobyerno. Ayaw naman ng United People's Initiative na baka isipin ng taong bayan, kami ang pasimuno. So yun ang naisipan naming decision. Ulitin ko, ang makakaliwa, walang ibang gagawin yan kung hindi guluhin ang ating bansang Pilipinas. Maraming salamat, si General. Si General Carlos Kita. Maaring hindi nyo naitanong pa, no? Pero malamang na iniisip nyo, how reliable ba yung information ninyo? Bakit biglang kinansilan nyo? No? Actually, sa evaluation ng information o intelligence, no? May mga kategorya, no? Ang pinakamataas dyan ay yung tinatawag na A1, no? Kung maririnig nyo, hindi yung A1, ha? A alpha, no? Das 1. Yung A, nagre-represent yan ng reliability ng information or intelligence, no? Pag sinabing A, in terms of reliability, yan yung very reliable, no? Tapos yung pangalawang dyan, yung number 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang 7, no? Pag sinabing A1, confirmed, no? Ang ibig sabihin ng confirm na verify na yan sa iba-ibang sources. Ngayon, itong information namin, of course, in-assess namin, hindi pa naman bumagsak sa A1 but sa A2. Reliable siya yung sources na pinanggalingan, pero kailangan pa, although na kailangan i-verify pa sa iba-ibang sources. Kaya A2, no? Pero based doon sa, kumbaga,
possibly true yung number, yung 2 na ibig sabihin, no? Possibly true. A2 ang evaluation namin. Pero yung iba sa amin, sabi nila A1 na yan. But sabi ko, maganda i-categorize lang natin na A2 kasi maaaring magkamali rin tayo, no? Kasi pag A1, foolproof na yon, talagang confirm na confirm. Although we have confirmed this from other sources already, no? So we categorize it as A2 kasi maaring ano lang pala yon, no? Pero yun nga, gaya ng sinabi ni Colonel Metran, ang napag-anuhan namin is yung mga kakaliwa, no? Kasi yan ang madalas na nagsasabotage. Sila yung kadalasang nanggugulo. And mayroon pang ibang grupo kami pinaghihinalaan, pero hindi na namin sasabihin, no? So yun po, para hindi nyo na itanong na yan po ang reliability ng aming information. Binabalang namin ng konti, no? Dagdag ko lang, ano, ang aming pong purpose talaga is wag pong mailagay sa peligro yung ating mga kababayan na dadalo sa rally. Kaya po ito yung naging desisyon namin. Yung pong sa grupo, ayaw po naming magamit at gamitin po kaming kanilang trigger. Itong rally po ng UPI, nagagamitin nilang trigger sa hindi nila magandang balak. Kaya po ito yung naging desisyon namin. Ang unang-una po nating concern ay yung ating mga kababayan na dadalo dun sa rally. Kaya po ito ang naging desisyon. Si Professor Norin, ang ating UPI, membro ng ating Moro National Liberation Front. Professor. Maraming salamat. Bismillahirrahmanirrahim. Magandang umaga ho. Isa sa mga prinsipyo na pinaninindigan ng UPI ay yung pagiging non-violence. Hindi kami papayag na kami yung mag-i-initiate ng gulo. Wala kaming ganon. At hindi rin kami papayag na magagamit kami sa gulo. Kami sa UPI Mindanao, nire-represent ko ngayon ng Mindanao sapagkat ako po yung spokesperson ng UPI doon. Hindi rin kami papayag na masisira siya ng ganon-ganon lang. Kasi ang UPI, para sa kaalaman ng ating sambayanan, hindi po Metro Manila lamang. And in fact, we are proud to say, malakas tayo sa Mindanao. Itong mga susunod na mga araw, papakita din po namin gaano na tayo karami at gaano tayo kalakas manindigan dito sa pinaglalabang advokasya ng ating pong United People's Initiative. Maraming salamat. Sige, pwedeng magtanong po uli. Hello? Hello. Yan. Katulad nga po sa nangyari, agila naman sa page po, Facebook page. Yun na nga po, na-cancel po yung plano sana natin na rally this afternoon. Nangangahulugan po ba ito na dahil sa ganyang balita na mayroong banta, nangangahulugan ba ito na wala nang mangyayari pang susunod na mga schedule ng rally? Hindi, kinancel natin yung rally ngayong araw, ngayong hapon hanggang mamayang gabi, pero hindi ito nangangahulugan na wala nang susunod pang mga rally. In fact, mas marami pa po at mas malawak pa, hindi lamang dito sa Manila. In other words, sir, yung banta na yan, sir, is hindi consistent. Kumbaga, display lang. Si Colonel John ang magsasagot dyan. Kukunin ko yung kasi police matter kasi ito. Ako lang yung police doon sa grupo namin, retired na police eh. Yung kasi, yung threat na natanggap natin, isasabay kasi nila dahil alam naman natin bukas SONA, di ba? Naghahanap itong grupo na ito ng gagamitin nilang trigger para magagawa nila yung maisakatuparan nila yung pinaplano nila.
ita-timing nila dito sa activity ngayon, parang gagawin nilang ano ito, trigger para tuloy-tuloy yung next steps nila. Kaya yung threat assessment na natanggap namin, aming in-evaluate at napagdesisyonan na namin based on that information na hindi dapat ituloy ngayon. Otherwise, magtutuloy-tuloy, ma-achieve nila yung kanilang objective. Ito kasi kaya namin kayo pinatawag, kaya din namin ina-anunsyo kasi idudugtong nila to dun sa SONA bukas eh. Kaya ulitin ko nga, inuulit namin, hindi namin papayagan na gamitin nila yung ating peaceful rally na ginagawa para sa kanilang hindi magandang objective. Hindi lang namin ma-discuss sa inyo yung details nung information na na-receive kasi binigay ko rin doon sa mga kasamahan ko dati sa pulisya na nasa active service pa. Binato na rin namin yung information sa kanila para ma-validate nila. Ang sa atin lang is nandun tayo sa tinatawag natin na preemptive. Huwag na nating antayin na mangyari sa katayo, huwag tayong maging reactive. Nandun kami sa preemptive phase sa security matter. Kaya minabuti na natin na wag na lang ituloy. Meron pang tanong? Ikaw, brother. Yes, good morning. Yung sister, ano yung mic sa kanya? Good morning. Good morning po. I'm Salve Reformi from Tagline Vlog. Itatanong ko lang po sana if kahit sino po sa inyo sasagot na ito bang pagkakataon na pag-postpone natin ng rally, we're expecting po ba sa next schedule na mas malaking rally ang ating gagawin? Di ba na postpone today because of some reason? So, pag mag-schedule tayo for next rally natin, we're expecting ba na mas malaki ang rallying mangyayari na gagawin po natin? Maraming salamat. Tama po yun. Sabi ko nga, hindi ito natatapos ngayon dahil kinancel natin. In fact, ang plano po natin ay ipalaganap at palawakin ang ating mga kilos protesta na ito. Hindi lamang po dito sa Metro Manila, kundi sa ibang lugar, sa mga syudad, mga bayan-bayan, mga probinsya, sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Makakaasa po kayo na lahat ay ginagawa para lalong dumagsa yung mga tao, lalong lumawak at lalong mas maraming mga lugar ang pagdadausan ng mga protesta na ito. May isa kanina, hindi yun si ano? Ikaw? Pakiano lang yung mic para ano. Salamat. Sir, Ate Milby sa YouTube channel, tanong lang, hindi naman natuloy yung activity natin ngayon. Wala po ba kayong balak na susuporta sa SONA bukas? Yung SONA kasi, of course, karapatan natin lahat ng Pilipino yon, ano? Of course, yung UPI ay hindi directly kasama doon, pero tayo kasama bilang mga individual na mga Pilipino. Karapatan natin makinig at malaman ang report ng ating Pangulo sa isang taon na nangyari mula nung sinabi niyang mahiya naman kayo, lalong-lalo na dito sa matinding korupsyon na nangyari sa atin. So inaasahan ng karamihan, siguro pati kayo rin, na dapat may magandang sasabihin ng ating Pangulo. Hindi lang siguro maganda, kundi isang pasabog para tuluyan ng matapos, matigil at mapanagot yung lahat ng mga kasangkot dyan sa korupsyon na yan na nag-umpisa dyan sa Kongreso. Sir, follow up lang. Sa tingin nyo ba, sir, may aasahan ba tayong magandang sasabihin sa Pangulo bukas? Yan ang inaasahan natin kasi nga isang taon na nangyari, di ba? Sinasabi niya noon ay merong makukulong bago magpasko, di ba? Tapos ng Pasko. Tapos na yung unang SONA, may SONA na uli, malapit na uli magpasko. So yun ang inaasahan natin kasi pagka wala
baka lalong babagsak yung trust and approval rating ng ating Pangulo. Dagdagan ko lang, maganda kasi yung tanong ni kaibigan. Yung mangyayaring SONA, dalawa lang resulta niyan. Walang pangatlo yan, walang gitna yan. Ang unang resulta na nakikita natin na malaki ang percentage na yun na maging resulta ng SONA, madadagdagan yung galit ng taong bayan. Bakit madadagdagan? Kapag yung mga ipipresent niya is alam ng taong bayan na malabnaw, hausyaw. Ibig sabihin, walang basihan na nagawa niya talaga yon. Isa yan. So, napaka-critical nitong SONA niya ngayong bukas na gagawin. Dahil ulitin ko, ang unang epekto niyan, baka madagdagan pa ang galit ng taong bayan. So, pangalawa, kung magkakaroon naman ng mabuting epekto ito, nakatanggap-tanggap sa taong bayan, siguro, inihahabol nga nila yung mga makakasuhan. Di nyo ba napansin? May mga hinahabol silang kaso ngayon na baka para yun lang ang masabi niya na meron siya na parusahan. So, ang taong bayan kasi mulat na mulat na. At tayo'y nakatutok. Tututok rin tayo actually. Nasaan man tayo, nasa sakyan, nasa bahay, tututok tayo kasi concerned tayo dun sa sasabihin niya Kung ito ba talagang nanggagaling sa puso niya or for optics lang para masatisfied ang karamihan. Ulitin ko, hindi tanga, hindi bobo, hindi mangmang ang taong bayan. Alam nila kung ang sinasabi ng isang leader makatotohanan or pawang kasinungalingan. So magbantay tayo at maganda mag-analisa rin tayo. At tingnan natin kung yung remaining na 1 year niya at siguradong may ipapangako siya, nasa last stretch na siya ng presidency niya kung magagampanan pa ba niya yun or mababaon lang ng malalim ang bansa natin sa kawalan. So yun yung inaabangan ng ating mga kababayan. Dagdag doon sa tanong mo, napakaganda ng tanong at inaasahan ng sambayan ng Pilipino. Kung may inaasahan tayo, ako mismo personally, wala akong maasahan. Dahil nanggaling ako sa Marcos Group before the campaign period. Pagpasok ng unang 2 buwan, marami kaming discussion. Kaayusan ng bansa, agrikultura, kaya nga si Pangulong Marcos naging unang cabinet secretary ng agrikultura. Busy kami pag-aayos, paghahanap ng mga technician, paano mapagandang agrikultura natin. Yun pala ang kauna-unahang na-involved na issue sa corruption. Yun pala ang pinamunuan ni Pangulong Marcos. Nandun pa ako sa side na yan. Meeting namin ni Martin Araneta, bunsong kapatid ni Pangulong ni First Lady, yun yung pinag-uusapan namin. Lagi kami nagdi-discuss sa round table discussion kami ni Martin Araneta, Mr. Martin Araneta. Ang pinag-uusapan namin is kaayusan ng bansa. Tuwang-tuwa ako kasi yun ang aking pangarap na maging bahagi ako sana. Thinking ko na utak, ang isip niya, ganun rin. Pero nung na-involved silang magkapatid sa Department of Agriculture and sa Bureau of Customs, hindi na kami nagkita mula noon. Kaya pala pag pinag-uusapan namin ang corruption doon sa roundtable discussion namin, iniiwas ni Mr. Araneta yung usapan. Yun pala ang maasahan natin na hindi pala kaayusan ng ating bansa kung hindi paano sila makabawi ng kayamanan na in the first 1 year ang aming mga kaibigan, mga kabaro nandoon sa custom. Nandoon kami lagi sa custom. May isang kabaro ko rin, kabaro namin ay every week nagre-report sa Malacanang, may bit-bit. At atsikis pa lang narinig ko noon ngayon may malita na. Ngayon, yun, narinig ko every week, sir, nagre-report ako sa Malacanang. Hindi ko alam kung sino pinagre-reportan niya. Now, doon pa lang, bakit daw pinaganda nila
yung from the Bureau of Custom going to Malacanang, kasi may pangarap sila na yung housing, yung talaga sinabi housing, priority lang ang housing sa Pilipino. Pero parang sobra yung pera. Pinaghahanda namin para may magamit si Sandro. Bibig ko yan, narinig ng tainga ko yon. Na yun na lang mga kaibigan. Pangalawang ipadagdag ko dyan, pangalawang dagdag ko dyan, napanood ko kay Ted Filon. Ang maasahan natin sa darating na SUNA is word. Ano yung word? Paulit-ulit niya, wala tayong aasahan doon sa SUNA kung hindi word. Hindi ko na alam yun kung ano yung word na sinasabi. Bahala na kayo kung mag-interpret kung anong word na salita. Kitid Filon galing yun eh. Okay. Iwan? Iwan ko rin. Okay, maraming salamat. Meron ba bang ibang katanungan? Si Colonel John, may karagdagang kasagutan. Nabanggit yung SONA, di ba, bukas? Marami na, sabi naman ni Capre nga pero marami namang accomplishment yung yung administration, di ba? Unang accomplishment niya, di ba, inabolish niya yung Presidential Anti-Corruption Commission. Yung unang accomplishment niya. Pangalawang accomplishment niya, nilipat niya yung pondo ng PhilHealth, di ba, sa National Treasury. For whatever purpose, hindi na natin alam kung ano nangyari. Di ba? Nilipat niya dinrate niya yung Maharlika Investment Funds. Tapos kinunan niya ng pera yung Land Bank at saka Development Bank of the Philippines to the tune of 50 million or 50 billion yata yun. Diba? Asan na ngayon yung Maharlika Investment Funds? Binenta niya yung gold natin. Mga accomplishment ng administration ngayon eh. Pinahuli niya yung mga nagsasalita ng kontra korupsyon. Yan yung mga accomplishment. Di ba? Yan yung pang-SONA. Para maalala din ng mga kababayan natin kung paano tayo nilalapastangan at paano ginahasa ang pondo ng bayan. Para lang madagdagan nyo